Eksklusibong ang nakuha ng News 5 ang affidavit ng isa sa mga suspect sa hazing na ikinamatay po ng isang maritime student sa Cavite. Sa nasabing affidavit, ikinuwento nga po ng suspect na natapos ng biktimang si Mark Kenneth Alcedo ang hazing. Naghahanda na daw sila ng pananghalian kasama ang iba pang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity nang dumating ng pagkahilo o dumaing ng pagkahilo si Kenneth. Maya-maya pa, tuluyan ng nawala ng malay si Kenneth. Mabilis daw silang gumawa ng first aid measures katulad ng pagpapaamoy ng ammonia. Nilagyan din daw nila ng sili ang ari ni Kenneth para makaramdam ito ng init sa pag-asang magigising ito. Paglilinaw ng grupo, hindi nila ginawa yan para i-torture o kaya ipahirapan si Kenneth, kundi para magkaroon ng malay. Kinagat din daw nila ang kuko ng biktima para makita kung re-responde ba ito. Sa kabila po ng paliwanag ng frat member, kumbinsido pa rin ang ama ng biktima na tinorture ang kaniyang anak. Sa ngayon po 7 na ang suspect na hawak ng mga pulis. Kasunod po yan ang pagsuko ng isang miyembro ng fraternity kahapon. 11 pa ang nananatiling at large, kabilang po ang 3 John Doe o wala pa rin pagkakakilanlan. Nasabat naman po ang higit 6 na milyong pisong halaga ng droga mula sa mga inabandonang imported parcel sa NAIA. Magkakahalong ecstasy, cocaine at ketamine ang laman ng 8 parcel. Inihalo pa sa mga laruang building blocks ang mga makukulay na tablet na ecstasy. Habang ang ibang droga itinago naman sa pakete ng dog treats. Patuloy po ang investigasyon kung sino ang nasa likod ng mga nasabat na droga. Nilooban naman po ang siyam na armadong lalaki ang isang publishing company sa Quezon City. Nakabihis na security guard ang mga nasabing lalaki. Pinaalis sila sa loob ng building ang 200 empleyado. Dumating po mga pulis kalaunan. Umabot sa higit 4 na oras ang pakikipagnegosasyon ng mga pulis bago sumuko ang siyam na lalaki at isa pa nilang kasamahan. Ayon po sa mga pulis, posibleng pinasok ng mga armadong lalaki ang publishing company sa utos ng isa sa mga dating miyembro ng board of directors nito. Posible namang maharap ang mga armadong lalaki sa reklamong trespassing at usurpation of authority. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.